kakaibang. Hindi naman talaga ako naniniwala sa mga aswang-aswang na yan dahil hindi ko pa naman sila nakikita. Ika nga 'di ba? To see is to believe. Bagong lipat lang ako sa isang probinsya dahil sa bago kong trabaho. Nagsimula ang lahat nung pauwi na ako galing sa aking trabaho. Nang mga panahong yun ay nakalimutan kong magpagasolina. Mabuti na lang at may nakita akong dalawang tao na pwede sanang mapagtanungan kung saan may malapit na gasolinahan. Di na kasi kakayanin kung ipagpapatuloy ko pa, lalo na malapit nang dumilim ang paligid. Magtatanong lang sana ako, Manong. Bakit? Anong kailangan mo? Itatanong ko lang sana kung mayroong mas malapit na gasolinahan dito. Pasensya ka na pero malayo pang gasolinahan dito. Malapit na rin dumilim, masyadong delikado. Kung gusto mo, sumama ka muna sa sitio namin. Doon ka muna magpalipas ng gabi, masyado kasing delikado. Sige po, maraming salamat. Hindi na ako tumanggi pa kasi wala rin naman akong matutulugan. At isa pa, baka sarado na rin ang mga tindahan. Iniwan ko ang aking motor sa isang maliit na kubo dahil kunting lakad lang raw at makakarating na kami sa kanilang sitio. Kahit na nagdududa ako sa mag-asawang yun ay nilakasan ko na lang ang aking loob kasi kailangan ko ng matutuluyan ngayon kahit na iba ang pag-irandam ko sa kanila. Napansin ko rin ang kanilang daladalang bag. Masangsang kasi ang amoy nito at nilalangaw pa. Nagdudalawang isig pa ako, ngunit wala talaga akong pagpipilian. Napansin ko na may nag-iingay sa likuran ko, kaya nilingon ko ito. At doon ko nakita ang isang batang lalaki. Anong kailangan mo, boy? Kuya, huwag kang sumama sa kanila. Hindi sila mga tao. Pinatay nila mga magulang ko. Halika na. Huwag kang makikinig dyan. Bata lang yan. Hindi mo pa yan lubusang kilala. Kaya huwag mong paniwalaan yan. Maniwala ka sa akin, kuya. Kakainin ka nila. Maniwala ka. Hindi ka na makakauwi. Gagawin ka nilang hapunan. Sa ilang minuto naming paglalakad ay nakarating na rin kami sa kanilang sityo at talagang hindi ako komportable sa lugar na yun. Nang ilang minuto ay lumabas ako sandali dahil naiihi ako. Wala kasi silang CR kaya pinilit kong lumabas. Ngunit meron akong napansin sa harapan ko. Nakita ko ang mga taong nakakulong. Sa pagkaalala ko, 4 sila doon. Tulungan mo kami. Anong nangyari sa inyo? Tulungan mo kami. Parang awa mo na. Ayoko na sa lugar na ito. Pero, bakit kayo nasa kulungan na yan? Kanang magtanong, tulungan mo kami. Aswang, sige na. Di ka na makakalabas dito. Kakainin ka rin nila. Bakit? Anong nangyari? Ba't may mga taong nakakulong sa labas? Kasama ka rin ba nila? Isa ka rin bang aswang? Anong gagawin nyo? Yung bag na nakita ko kanina, tao ba yun? Tama ka. Pero hindi ako aswang. Tao rin ako, nakatulad mo. Totoo na yung bag na nakita mo kanina ay tao yun. Ngunit bangkay na yun na galing sa sementeryo. Dahil kung hindi ko yun gagawin, papatayin rin nila ako. Katulad ng ginawa nila sa anak at asawa ko. Ha? Paano nangyari yun? Parang nakita ko sila kanina. Magtago ka. Anong kailangan mo? Yung bangkay daw, sabi ni Kapitan. Meron silang bisita na darating. Yun yung kakainin nila. Oo, doon sa may kusina. Nilagay ko kanina.
Sige, sumunod ka na lang doon. Sige. Totoo, nakita ko ang pamilya mo. Imposible ang mga sinasabi mo. Matagal na silang patay. Nakita ko mismo kung paano sila nilantakan ng mga walang hiyang yun. Kaya imposible yung sinasabi mo. Di ba kinausap mo ang anak mo kanina? Huwag na huwag kang makikinig dyan. Bata lang yan. Kinausap ko nga siya kanina, pero hindi yun ang anak ko. Isa yung aswang. Aswang ang kaharap mo. Kitang-kita ng dalawang mata ko kung paanong nanglilisik ang paningin niya sa'yo. Pero nasundan tayo. May bisita ka ba rito? Wala akong bisita rito. Sigurado ka? Meron kasing nakapagsabi sa akin. Sino? Siya. Nako, huwag kang maniwala dyan. Ganun ba? Sige. Sumunod ka na lang dun ha. Agad namang sumunod si Mang Tasyo. Habang ako, naiwan lang sa kanyang bahay. Inantay ko siya na bumalik. Ngunit ilang oras nang nakalilipas ay hindi pa rin siya nakabalik. Ilang sandali lang ay mayroon akong narinig na mga kakaibang ingay na nanggaling sa labas. Agad akong lumabas para sana umalis at lumayo na sa sitio na ito. Pero nagulat ako nang nakita ko si Mang Tasyo. Nakabulagta na ito at tuguan. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pero isa lang ang sigurado ako. Aswang ang pumatay kay Mang Tasyo. Dahil nga sa takot ko, ay agad akong pumasok sa loob. Ngunit tila ba may naririnig akong mga ingay. Mga kaluskos na animoy may mahahabang ko. Sinilip ko kung ano ang mga ingay na yon. Ngunit nagulat ako dahil mga aswang na nagbabaga ang kanilang mga mata. Napaatras ako at napatingin agad sa pintuan. Alam mo ba kung saan may malapit na gasolinahan rito? Malapit na kasi akong maubusan. Wala nang bukas ngayon. Kung gusto mo, sumama ka muna sa sitio namin. Doon ka muna magpalipas ng gabi. Ang sitio ng San Juan ay maraming sikretong nakatago na kapag nabiktima ka nila ay hindi ka na makakatakas pa. Noon pa man at ngayon ay nananatili pa rin itong lihim ng San Juan.